My countrymen, for this talk with you, I propose to divide my discussion. The first is I must read the report of the interagency. Kailangan malaman ninyo na ang lahat na ito ay galing ho sa task force na binuo para lang ito sa COVID. But there are things which are not included here or needs to be expounded more thoroughly. Then I will discuss it in the second stage of my talk by just answering the questions that have come to me officially, mga sumbong ng tao through text, and there are about 1,000 really. But we, endeavor to read it so that malaman ng tao kung ano ang nangyayari sa sitwasyon natin ngayon. So, basahin ko yung report ng Interagency Task Force for COVID. I'd like to read it slowly so that everybody is put on notice. There is no room for misinterpretation or maybe a double or what you would call, let me look for the word, I forget, but I'm sure it will come back to me. So first, let me read it. Sabi ko para clear lahat. Galing ito sa task force whose actions would govern the behavior of government, pati ako. Ako tiga, the president, so it goes to me, then it goes down to the critical persons involved here. And it is Secretary of Defense Lorenzana and Secretary Anyo of the DILG. Then also critical as the mga manager sa ating economy, pati yung nag-i-implement sa actual distribution. Binigay ko kay General Bautista. Retired na yan sila lahat, all civilians. But I have to have the critical mind of a military sa itong pera. Pag marami yan, pati ako kaya ko yung intindihin about the economy. But yung implementasyon at pagpaunawa kung paano ito gawin, I have faith in these three guys, and I would like them to proceed in a manner that they were trained to act and think. And that is a military trained mind. Our resources through the Bayanihan Heal as one law has been mobilized, implemented. Yung iba nakatanggap na, yung iba wala pa. So as I go along, try to understand what I'm saying. I am reiterating that our most vulnerable citizens, especially the poorest of the poor, must receive the government's assistance immediately o hindi patayan sa gutom. Alam ko na we cannot just focus or zero in itong the poorest of the poor. It's actually bloom into something ginagamit sa politika, mga politiko na will go for the poorest of the poor. Pero yan talaga ang totoo.
marami ang may gusto. I will discuss it when I reach the point raised by Governor Remulla of Cavite, which I think is valid. We'll try to remedy whatever kung may pulot pa tayo sa daan. The economy is not moving, stand still, so wala tayong kita. Ang ginagamit natin, ito na yung nireserba natin na pera. Ang pinagyayabang ko na may pera tayo, it's 300 billion. Mabutit na lang nandyan talaga. Kaya kung hindi, kung minaldas ko yan ng mga project na karamihan naman kukurakot, mas mabuti pa, sabi ko, na itong pera na tinago ni Dominguez, pero may order na tipid ka talaga, tipid tayo. Hindi natin ito pera, tipid. So that's what we do in the cabinet. I am really, alam nila yan, and you can ask all of them. Allergic ako sa paghingi na ng pera ang project ng mga cabinet members. Yung iba, hindi ko talaga pinipirmahan. Ayaw ko lang sabihin, may iba dito involved sa 270 billion. Sabi ko kay Medjaldia, kindly tell the cabinet member that I am not signing his program. Not because I do not trust him, but talagang isali na lang natin sa lahat kasi kukulangin tayo. Tapos yung poorest of the poor, yun namang hindi poorest of the poor, magrereklamo yun kasi sila, yung minsan yung nang umuupa lang ng bahay, kumikita ng buwanan. Yung poorest of the poor, yan yung araw-araw na hindi makakain kung hindi makatrabaho. Or wala ng trabaho. Ito namang ang tawag natin na sa middle income, yung kanila, makaupa lang ng bahay na medyo maganda sa subdivision, then may kunting pera sila para dideposito nila for the rainy days. Now, what is really very sad is that the rain has arrived. Yung save a penny for a rainy day, dumating sa ating generation. Hindi natin gusto yan. Ayaw kong magkulong ng tao. It gives me nightmares thinking, kaya pumayat. Kasi ako, pag nagising ng gabi, pag umihi ako, hindi ako bumabalik sa kama. Diretso ako sa lounging chair. At mag-isip na ako, maabutan ako ng daybreak. Magtingin ako sa labas, sa bintana. Paano ko? Sa akin lahat maghiram o the 100 billion pesos for 1 month or the 270 billion pesos for 2 months yan, nakaprogram na as earlier estimated is not enough. I'm calling on the Secretary of Finance to generate. Magnakaw ka, maghiram ka, walang pakialam, i-produce mo yung pera kasi pag naubos na ito, hindi ko malaman. Itong COVID na ito talaga yung tunay na at the start sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarain na itong COVID na to. It might not really
cripple a country, but it will, of course, cause a sadness and fear kung paano tayo makaraos dito. We are exploring options to adjust our budget. Yung budget na yung earlier na budget, wala pa yung COVID. Sinabi ko, bawasan na lang yung iba or totally ilaglag mo na lang yung project na yan, iligay mo dito kasi ang unahin natin ang tao, ang tiyan. Kasi pag wala nang kinakain, a human being can be violent. Especially makita niya yung mga anak niya wala nang kain, nag-iiyak siya, maghingi ng gobyerno, tapos wala na akong maibigay at maubos yung bigas natin. Parang hindi lang ako, lahat sa buong mundo. Kami yung in charge sa gobyerno. Yun ang problema namin. Problema ko, problema ni Trump, problema ng lahat. Kasi yung economy nila, pareho man tayo lahat. Walang kita. Puro gastos na lang. Wala nang kumikita araw-araw na magbayad ng buwis, magbayad kung ano-ano. That is income for how it would impact on our GDP. Yung GDP is just yung income ng ekonomiya based on the income ng gobyerno. That's what it's all about, actually. So, ang gobyerno kasi cannot print so much money. Hanggang ano lang ang value ng ating economy that is equal to your value, how much money you can print. How many trillion or billions are you allowed? Yan lang economy mo. Hindi mo sabihin na, mas malaki yung iyo kasi mas malaki yung sa Amerika. Sa Amerika naman, may trabaho. Lahat nagpibili ng eroplano, bala, kasi gusto ng gulo. Ang gulo para kumikita. Well, okay, if you look at it that way, well, they want wars to continue so that they will earn, so that yung bala nila, baril nila, yung mga kanyo nila, mga eroplano nila, bumibili tayo para, kagaya nitong atin ngayon, patayin yung Pilipino kasi nagre-rebelde. Nagkikidnap, tapos binababoy yung tao, pinuputulan yung ulo, pati mga sundalo ko. Ganon. So that is how it is. Everybody wants war, trouble, because kung wala ng gera, ang kita nitong mga to, these countries, producing the armaments and the lethal things in a inventory sa bodega. Ganon yan. Isipin mo na lang kung wala ng gulo. Sino magbili ng bala? Sino magbili ng baril? Yan ang isi-share ko, yung nalaman ko lang. The little knowledge that I have. I'm sharing it with you. I may need more minutes or hours to talk with you. But at least kung makinig kayo, you'd be able to understand even my paradigm, ang paningin ko sa buhay. At ang paningin ko kung saan ako tatagal. Saan ako pupwesto dito. Once again, I am asking the utmost cooperation of the public in these trying times. Let us see the needs of our poor brothers and sisters who are hit
most by the pandemic. You know, lahat tatamaan ito. Kaya sa lahat ng bansa sa mundo, isang order lang, pasok kayo sa bahay, huwag kayong lumabas kung ayaw ninyong mahawa. But for those people, Filipinos, who have to, go out to earn a living sa mga palengke, makikita mo naman, nobody's obeying the order. And, the devil and the deep blue sea ako eh. Paano, ibawal ko, huwag silang magtrabaho, lumabas, hindi kakain yan. Mabutit na lang nga, hindi na humihingi sa iyo. Pero ngayon, kung talagang higpitan mo, which is really the advice of all governments, lahat ng gobyerno, ito ang sinasabi. Go inside your house and lock it and do not come out until the pandemic is over. When? I do not know. Ano ba itong, bakit ba itong gobyerno na to hindi niya ma-solve? Ikaw, Duterte, lahat naman ng bunganga mo, hindi matakot yung halos in order, patay pati isda. Wala kang magawa nito, hindi mo matakot ang COVID ho is science. Period. The reason why we are ordering you inside the house is also science. Period. Hindi ito kalaban na galing sa it's a goddamn microbe that's crawling all over the world. Sa Amerika, marami na ang patay. Italy, ang France, in one day, or was it Italy? In one day, 500 ang patay. So it's a deadly thing. That is why, huwag kayong lumabas. Kasi, alam mo ito, it's in the air. I hope you were able to see the Japanese experts science paano mag-transmit. Kung kaharap ka lang ng ganun dito, less than 10 feet away, then I sneeze, mag-atching, mag-ubo ako. Tapos tinignan nila sa infrared, pinatayin lang yung ilaw, tapos tinignan nila at tapos naglagay sila ng dami. Pag makita natin, nakita ko this morning, early, paano lumilipad yung sumasama sa hangin. Kaya mag-mask kayo. Kasi pag nahigop mo yan, it's in the breath. Lahat naman tayo humihinga. Pag nandiyan ka, less than 10 feet, may hangin, dadalhin yung nagtawag na yung si microbe. Yan ang explanation ko. Bakit? Wala tayong panalo dito. Hindi ito. Kung mabaril lang ito, wala. Natapos na ito. Bigay ko lang sa isang kumpanya na sundalo. Dito, sa likod, maraming sundalo dyan. Hindi, tapos na sana ito. Pati sundalo nito. Kaya nakaawa ako sa mga sundalo at mga pulis.
I hope that you understand. Kaya that was the reason why. Nagkatotoo ta prophetic. Dinubli ko yung sweldo nila. At maraming pumalag. Teachers and all, bakit inuna ko? Sabi ko, you know, yung mga pulis pati yung military, utusan yan ang buhay ng bayan. Pag may sunog ang pulis, pag may gulo ang military, pwede silang mamatay. Kaya nga ako, umiinit yung ulo ko. Pag sinabi ng mga, pinuputol yung sabi ko, I said I was laying down the predicate. Alam mo yung mga tao talaga, yung mga opisyal, mga former generals pa, ikakat nilang paglumaban at ang buhay ng pulis or military nasa alanganin, baril kayo at sa ulo mo, kundi aabutan ka. And the classic example was yung sa Caloocan. I think it was about 2 months ago. Right? Or was it last year? Yeah. Nilapitan niya yung adik. May dalang knife. Lumapit ang pulis. Lumapit rin, lumaban. Naunahan pa ang pulis na saksak, patay. Ayaw ninyong maniwala na ang adik sira ang utak para mo tinapakan mo yung sarili mong utak at binalik mo sa ulo mo. Puro ulol yan. Kaya lahat naman ng pumasok dyan, talagang ulol. Kaya magmanaalanganin yung gobyerno. I will not allow na mamatay yung puli o sundalo o civilian tapos mabubuhay itong mga kriminal, mga adik. Ngayon magsabi kayo, COVID ngayon, quarantine, magnegosyo kayo. Wala nang malagyan eh. Nandiyan naman yung Manila Bay, tapon mo lang. Tataba pang isda dyan, totoo lang. At sasarap. Sinabi ko na sa inyo, huwag. No, ngayon, it's a thing which is, I said, rampaging all throughout our country. And every country for that matter. Huwag ninyong subukan ang gobyerno kasi pati ang gobyerno desperado na. Ako desperado na rin. Sabi ko nga, nakatutok ako sa bintana. Makita ko na lang. Kaya may tulog ako. Kanina nagising ako mga 3 plus. Pag 2 beses ako before getting to bed, and once, talagang mag-ihi ako isang beses, umaga. Yung gabi, magising ako. Nakatutok ako sa madilim na langit. Well, it's a private thing, but nagdadasal ako. Basta nagdasal ako para sa bayan ko. Kasi yung iba-iba ang Diyos nila eh. My God is the true God. It's only one God. Doon lang ako na, hindi ako nag-ano ng iba. One God lang ako para isang salita lang. Hindi na marami pa akong intermediary. Parang santo, checkpoint yan. Diretso ako. So hindi na ako nagsisimba. At ang Diyos ko is God the Father. He's only one. To my fellow, to my brothers and sisters, especially those who have more in life, baka makatulong kayo sa extent ng financial assistance.
Kung hindi mo naman masyado kailangan at alam mo na may minagugutom, bigay mo na lang para hanggang maubos ang may border yan eh. Tulong mo hanggang dyan lang. Ang gobyerno, ganun. I would like to be honest. Ang 100 billion pesos per month, 300 yun. So, ang 100 billion pesos budget or 270 billion pesos for 2 months as they are estimated. Hindi talaga tatagal yan. It's like water, spring. Ewan ko itong Pasig River, how long it would. But long after wala na tayo, siguro yung Pasig nandyan pa yan. Pero hindi yan kagaya ng ating gobyerno na walang katapusan ang pera. Your money, money ko, money ng mga lasinong may deposito sa bangko. Pag ginastos ko yan, mauubos talaga yan. Wala namang kita eh, puro bigay na lang. So that is a problem. Kaya sana, Bisaya pa, dili na ang tubig mahubas po. Maybe this Pasig would take about 500 years to dry up, but it's not forever. Kaya, ako na, intindihin ninyo ako. Kaya kung may pera lang talaga, hindi ko hawakan yan. It is not my money. Hindi ko naman pwede manakaw. At kung manakaw ko lahat, anong gagawin ko sa pera na yan? Ang edad ko, I just turned 75 last month. With the remaining years, anuhin ko yan. May I ask itong, sige na, corruption, walang, ngayon ang itong mga nagpa-posturing, may sabihin ka, ang sentence mo, pulisya na, ang sabihin lang na, bawal yung magpatay ang pulis. Nasira tuloy kung ano at bakit ka pwedeng patayin. At may bakit na hindi dapat pumatay ang gobyerno, o pulis o military. Nawawala tuloy sila kasi nagle-lecture, bawal yan. Alam mo, kayong mga opisyal o pulis, dumaan man kayo. Tignan natin yung record ninyo. One of these days. Sige nga. Magprangkahan tayo. Ilabas natin lahat. Ilabas mo kung ilan ang pinatay ko. O ilan ang kabit ko. At ilabas ko rin kung ano kayo. At sabi nga, nagpapahiro. Stop it. Kukurnihan ang mga tao niyan. Na may mga salita kaagad kayo, balik ta rin. Yung naman ngayon, hindi pwede yan, dalawa, kasi bawal sa konstitusyon. Hindi nila alam, binabasa ko, batas mismo. Under the Constitution. Yung mga style na gano'n. So what's new? What's new with more than what is new? Ito nakasalasay ang I hope I pronounce it correctly. Nakasalay ang bayan natin sa pag-unawa sa ating isa't isa. Wala naman akong makuha sa inyo. Nagbabayad ako tuloy. Pati ako binabayaran. Daldal kayo ng daldal. Wala naman, alam ninyo, wala namang income. So, sino pinaparinggan ninyo? Sino yung trying to be smart elect. Yan ang nasa
gobyerno ng iba. No, do not compete with me because you are not a lawyer and a lot of you, no, you do not know your law. Kapag sabi ko ako, fiscal ako, 8 years ako nagtatrial. Lahat, anong kaso, rape, murder, police, pinatay, police, nagpatay. So, huwag kayong mag-compete kasi may kulang eh. Tapos yung kulang ninyo, I will supply it and then ma-insulto kayo. So next time, look for a valid issue. Kung yung, basta may sinabi ka, lalo na yung favorite na extrajudicial death, lukso ka agad, maraming magsalita. Para lang makasalita. Wala namang ginagawa. At hindi naman nagawa nung nandoon kayo. Yun na. Let us take this problem one at a time. Ngayong itong buwan ito, tutok lang tayo dito. Meron yung one ka-program for the next month. Pero kung gamitin ko yan ngayon at wala akong makuha, sa pagdating ng next month, saan kukuha? Sabihin ng Kongreso, binigyan ka na nga namin ng bilyon-bilyon. Yan ang bilyon-bilyon. Ang ginastos ko naman, sabi ko, at yung mga tao na humahawak din, mga military ano yan, military na nakita ko, mayor na may prinsipyo at so, buwan-buwan lang tayo, ha? We are also trying to perfect this. Kung gusto lang natin, pero ang buhay kasi ganun. Gusto ko bigyan yung poorest of the poor, which is the popular cliche o politician. Nandiyan kami sa inyo ka poorest of the poor. Patignan mo kung nandiyan na sa pwesto. Poorest of the poor. Kayong panahon nila, nakita naman ninyo, anong ginawa? Anong ginawa nila? No? Nasa gobyerno, itong madadaldal, nasa gobyerno nakita mo. O nagsuporta ng gobyerno na yun. Tingnan mo. Ngayon tapos, may marinig ka na ano dito, nagpapaiwan man na House Duterte, patayin si Duterte. Pato ito si, narinig, mabutit na lang nandyan si Attorney Pamatong. Sabi niya, dyan sa Facebook ba yan? He declared himself that I am the duly elected President of the Republic of the Philippines and I am ordering the military to arrest Duterte and to, sabi ko, tinanong ako ng staff dyan paglas, anong masabi mo sa sinabi ni Pamatong? Sabi ko, tama siya. Tama talaga siya. Sabi niya, siya lang ang he will solve the problem in 3 weeks. Sabi niya, ang military, kailangan arestuhin because nandito ako ready to solve the pandemic that has struck the entire planet Earth and he will solve the problem. Tama. Kung gano'n na siya, tama, I agree. Kung magpunta siya dito, mag-usap kami. Kung ang solusyon niya okay, then sabihin ko sa military na, Adre, tama si Amatong. Alis na ako.
yung private sector, kung makatulong lang kayo. Alam mo bakit? Hindi yung private sector na yung buwanan lang rin ang sweldo pero may bahay, either financing o umuupa sa category, unfairly though, middle class na yun sila. So sila, sinulatan ako ni Governor John Vic Remulla. He said, among the memo dumating sa akin is, ang humingi nito, among them is Governor John Vic Remulla, who is appealing to include the middle class in their constituency because kailangan rin nila. Ako, I agree. I know the political, economic horizon of the country. At least, nung akin lang, yung maliit kong sabi ko, hindi ako nagyayabang, maliit lang yung akin, how I deal with the problem. Alam ko, at kung maari lang, isali ko sila. But can they be included in the 270 next month? Hindi nga eh. 217, yun yan. 300,000 minus 270. Yan ang maiwan. Kasi, yung sa estimate namin, hindi nga namin sila yung ilan ba dito talaga yung middle class na at yung middle class na floating lang, andun dyan lang. May, just making what's tapos to both ends alam mo, ang sagot ko kasi dito, sagutin ko na lang. Ang solusyon nito is vaccine. Walang iba. Unless and until the bright boys, the scientific minds can come up with a vaccine or a previous, sabi nila yung sa malaria. I remember yung tatay ko. May tinamaan ng malaria yun eh. Panahon ng gera. Kita ko siya yung mag-shake. Para talagang parang addict. Ano yung anti-malaria, I remember. But mamaya sabihin ko. Alam mo, there are things, but I will like to, ayaw kong sabihin ko na hindi ko isali yung sa task force. Kasi sila yung mga doktor, sila yung mga economists, sila yung lahat ng tipon-tipon. Tapos experts ng anong field, infectious diseases or whatever. And they are better and to be there to help solve the problem. Tayong mga, ako abogado, wala talaga ako. Wala akong maitulong except gaganuin ko lang kung ano ang mabuti sa bayan na huwag mo baliktad. Pero sabi nga dito, the resources is not infinite. Infinite is everlasting. It's finite. Finite is hanggang may border lang talaga. So sa buhay na ito, lahat talaga may border, pati ang buhay mo. O whatever it is, pera mo,
Maraming mga mayaman dito noon, panahon estudyante pa kami. Ngayon wala na. Because, ganun ang, ganun ang buhay. There's not enough money to go around. Ang gusto kong maintindihan ninyo, na itong problema natin, talagang problema ito. Kung ayaw ninyong maniwala, edi kayo, basta ang pangkontra nito is stay home at huwag kang mahawaan because it's in the air. Nandyan sa hangin eh. Pero hindi niya magtagal yung mga virus sa labas, sa init. Pero nagko-contaminate yan madalas yung sana mapanood ninyo yung experiment ng ginawa ng mga Japanese doctor. At pinalabas doon sa Amerika. Ang Amerika talaga ang nawalop. Maraming patay sa Italy, Spain, France, pati Amerika. Ngayon, bumaba ang patay nila. Pero the prediction is really dire. For as long as there is no vaccine or any medicine that these men of science can think of to put an end to it, we will suffer. Hindi ko alam kung kailan kayo, sabihan ko sa inyo, bahay lang kayo. Hindi ko alam kung kailan ako makahatid ng pagkain sa lahat. Hindi ko alam kung saan ako magkuha ng pera. Hindi ko alam kung ano ang ipagbili ko na kung may magbibili. So just stay alert. Makinig tayo sa, hindi ito trabaho ng abogado ha. Trabaho ito ng mga medical experts pati men of science. Hindi, kami, I just happened to be here. I just happened to be here. To my chagrin, maybe. Bakit sa panahon ko tumama itong mas matindi ito sa gira. Walang kalaban eh, hindi mo makita. Kaya kita mo pati lahat, pati Taliban, takot sila. Lahat. Kasi yung pawis lang, sagaran mo yung pawis, yung distance rule, social distancing. Okay, I just say distant rule. Isundin lang ninyo. Kung hindi ninyo masunod, well, I would say na hindi naman kasiguro kayo mamamatay. I hope not. I hope that you will not get sick. I hope that you will not die. Alam mo bakit kung mamatay ka? Sabihin ko sa iyo, galing hospital o saan ka clinic, your body can only be handled by people who are fully protected. Hindi ka na makahawak kung sino yung namatay. Ayoko nang magbanggit ng ano pa. Basta kung sino yung namatay, hindi mo mahawakan. Balot, diretso yan, tapos diretso sa sunugin crematorium. Hindi ka nga makaburol. You will not be allowed na magburol ka ng isang tao na matay sa COVID. Sunog talaga yan. Kaagad. Ora mismo. Hindi mo na makita. Makita mo na lang sa malayo na yan, kinakarga ng punerarya, car, funeral vehicle. Pero hindi ka na makalapit. Baski mayaman o mahirap. You will not be allowed to go near
touch the whatever it's wala, diretso na. At walang libing yan. Sunog. Kaya I am forced to say this because dapat ninyong what is really at stake. At ano ang, kung hindi kayo magsunod. And as I have explained, it is like a cadena de amor. Habang may driver mo o magpunta siya sa utusan mo, mahigop niya, bumalik siya sa kotse mo, magsakay yung anak mo, ikaw, makuha mo. Hindi na siya kailangan mag-atching-atching pa. Yung breath niya, yung ginawa niya, nasa kotse, yun. O anak mo, payagan mo, mag-socialize, mag-inuman, tapos may yung isa, may tama pala, kasi ang tatay niya galing sa tapos isang kwarto, hindi niya alam na delikado yung enclose, mabuti pa buksan, mag-aircon ka, buksan mo. Ano ko lang yan. Kasi yan man sinabi ng Hapon. Ganun ang interpretation ko. Ngayon, kailan matapos ito, Duterte, ang paghirap mo sa amin? Hindi po. Handa po akong, sabi ko, kung totoo yung pinapahirapan ko yung Pilipino, anytime po, sabihin ni Amatong bababa na ako, at sinabi ng military, totoo yan, subukan niya itong 3 weeks. Okay. Wala ko naman akong dyan para makatipid tayo sa bagay, wala nang burol yan. Hindi yan yung patay mo na tatay, nanay, anak, asawa, na iburol na mag-iyak ka, marang magbisita. Hindi mo nga makita hanggang distansya ka lang. Hindi ka maglapit. Parang robot yung dyan lahat sila lang pwedeng humawak, sila lang pwedeng magpasok doon sa burner ng katawan. Sila lang. Ikaw, tingin ka sa malayo. Yan ang consequence ng COVID. Ayaw kong sabihin yan. Pag yan ang totoo. At kung maniwala kayo o hindi, kung ayaw mong maniwala, di magpakamatay ka, makita mo kung saan ka dalhin at papaano ka. You are not even buried. You are, because you are a dirty carcass, patay, you must be destroyed by burning. Dahil sa COVID, the one single sa atin, COVID. Lahat yan. Yung problema natin sa COVID. Ang anong solusyon? Huwag kang mahawa. Paano po? Huwag kang lumabas ng bahay. Paano ang kain namin? Maghanap ka ng paraan. Pero mag-ano ka lang, basta may mask ka lang. Kaya sinasabi, ako hindi, yung mask na, hindi naman ako magsasalita dito na parang gangster. Paano ko sabihin sa inyo, tito mo itong to. Matapang daw raw, kaya niya yung COVID. Magipag-usap sa atin. Hindi, risgo ko na yan. It's
this being the Holy Week, I am calling on the nation to come together this Holy Wednesday afternoon and pay tribute to the indomitable spirit of the Filipino and unite in one prayer to God to fight our common enemy. May dagdag, nag-improve ba tayo? I really do not know. How many died today? I have no, hindi ko alam kasi per ora yan eh. Pero sana, well, ang ano lang nito, God is the only one who can really solve the problem for us. Ang tulong ba sa inyo ay sapat, kayong poorest of the poor, at kayong I would say you have to consider us also as poor because yung deposito namin, yung aming pera, may border rin ito, ang bulsa. Hanggang dyan lang ako. Kaya na-discuss ko sa inyo. Pero kung pagkain, may makain ba tayo? Bigas, I will try. I will try. Maghanap ako paano ang paraan. The greatest danger dito is doon tayo bumibili sa kanila. Ayoko lang sabihin I do not want to mention the country. But kung sabihin nila, alam mo, sabihin ko magbili pa ako kasi maubos na. Sabihin nila na, sorry, ito, hindi namin alam kung gaano katagal to. Mag-i-reserva lang namin. Maya na pagkatapos sa COVID, pwede kang pabilihan ito. So, kailangan ng categorical statement from me coming from the Interagency Task Force. Ang lockdown, wala talagang solution. Pero kung ayaw ninyong maniwala, take the risk. May mga tao rin talaga, alam mo sa totoo lang, I'd want to be, hindi ako nagbabastos ng tao. And just trying to explain to, sinishare ko nga sa inyo kung ano ko yung nakuha sa buhay, na pag-aralan ko sa buhay. Not necessarily sa eskwelahan. Alam mo, kung magdating ito, talagang maging crisis, hawa dito, hawa doon. Yung SARS, hindi nagtagal, tinignan ko, maraming namatay sa iba. Pero dito, wala masyado. Ang sabi ko lang, I am not posturing a position here. Baka talagang mali ako. At ito namang depensyent to look for a yung statement na dangling para makapagsalita ang bunganga. Hindi ko, I am not, pero baka yung init something to do with it. I hope, that's just my prayer. There are a lot of people also coming up with that kind of thinking that maybe yung weather, climate, temperate zones, tropical, init, makatulong. So yan ang hiningi ko sa inyo, yung panawagan ko. Be patient at intindihin ninyo kami sa gobyerno. We would appreciate it. Yung ano lang, pag-intindi lang, patient, huwag kayong masyado. Total, kung sabihin ko na talaga na wala na akong magawa, then magplano ka na kung anong gusto mong gawin. When the resources are all exhausted,
and the pandemic would claim millions of lives. I hope really, and I pray that it will not. Pero kung ganon, wala na akong magawa. So, malapit na. Ilang buwan lang ang reserba natin. Ako handa akong ipagbili yung buong Dewey Boulevard sa gustong mag-reclaim. Bigyan niyo ako ng bigas. I-approve ko yung, kasi hindi ako pumayag na mag-reclaim because reclamation sa Manila Bay would trap is environmentally mag-collapse ang Manila. Tapos there will be I would say, may mga syudad na bago, mga apartments, mga high-rise. But then, the city of Manila, given its lack of yung water treatment o treatment sa waste o wala. So pag ganun ang ginawa mo, patay ang Manila. So sabi ko, kung gusto ninyo, you just wait for 2 more years. Bahala na kayo. Ang susunod sa akin, He will decide for us. Or if I do not reach the finish line, then my successor will do it for you also. Ako, lumalabas ako, hindi naman ako pwedeng ang lahat ng tayo magtago, wala na. I have also to magsusugal rin ako. If you really want to know, we have discussed it actually even before this. We are inclined to extend the lockdown up to April 30. Tignan natin after that. In the meantime, magdo-double time kami. Doon sa tinatawag ninyong middle class. How is it defined or arrive at correctly? We will talk about this. I address myself to the people who have the money now to help, pati yung mga employers. Alam mo, tulungan ninyo ang gobyerno, ang bayan natin. Kasi pag bumagsak ang gobyerno, bagsak kayong lahat. Pero sabi ko nga, I end this with a prayer. Gusto ko lang masabi rin ang ano nga sa utak ko para maintindihan rin niyo ako. At sana next time I would talk to you, baka mag-improve na ang situation. Whatever be the correction, kung makorek itong, it's an anomaly sa ating buhay sa mundo. May ganon eh. So, if it can be corrected, lahat naman tayo, we only did if it's time. He created the world, planet Earth, and if God wants it ended, so be it. Salamat po.